Magandang hapon ulit. This coming November 20, 2016, isasara ng muli ang quote-unquote Holy Door sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Isasara ng muli ito sa publiko. Last March 2015, Pope Francis declared that this year, the year of 2016, is a year of Jubilee. A year of Jubilee. According to this belief, every baptized members of Roman Catholic Church ay na-encourage na makapunta sa Vatican, primarily sa St. Peter's Basilica, at makapasok sa quote-unquote Holy Door na once every 25 or 50 years ay binubuksan. Depende sa Pope kung kailan niya i-declare yung year of Jubilee. They define the year of Jubilee this way. Jubilee is a special year of remission of sins and universal pardon. Naniniwala sila na espesyal na taon yung Jubilee. At kung sino man yung makapasok sa Holy Door, makakatanggap siya ng kapatawaran mula sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan. With the right amount of prayer, one can afford grace for himself, for his family, and even for his relatives who are now, sabi nila, ay nasa purgatorio. Nangyayari daw yun tuwing year of Jubilee. Ito ay napakalaking kasinungalingan. Hindi natin ito kinukonsinte, hindi ito tinuturo ng Biblia, at hindi natin ito pinaniniwalaan. Ito ay kasinungalingan. Ngayon naman, pansinin natin yung inconsistency sa ganitong klase ng turo. At kung paano sila mismo yung sumusuway sa kanilang turuan. Naalala niyo kanina lang, binanggit ko, every 25 or 50 years, sineselebrate yung year of Jubilee. Diba? Ang problema, noong year 2000, si Pope John Paul II ay nag-declare ng year of Jubilee. Kung hindi ako nagkakamali, pinangalanan niya itong Jubilee of Mercy. Tapos ngayong taon, 2016, si Pope Francis, nag-declare din siya ng Year of Jubilee. At pinangalanan niya itong Jubilee of Mercy. I mean, Extraordinary Jubilee. 16 years pa lang, yung namamagitan, mula ng 2000 hanggang 2016, nag-declare ulit yung Papa ng Year of Jubilee. Hindi ba sila mismo yung sumusuway sa kanilang turo? Sabi nila, dapat 25 or 50 years. Pero bakit ngayon, 16 years pa lang yung pagitan at nag-declare ulit sila? I suspect, yung motive sa likod ng pagdedeklarang ito ay business. Business. It has to do with their economy. Dahil tuwing Year of Jubilee, maraming turista yung pumupunta sa Vatican. Mataas yung benta ng mga negosyo at tumataas din yung kanilang mga ekonomiya. Kaya sino ba namang aayaw sa Year of Jubilee? Business to. Noong 1625, si Pope Urban VIII, nag-declare siya ng Jubilee. 1625. Sa katapusan ng 1625, ang sinabi niya, hindi daw naging successful yung Jubilee. Kaya kinakailangan mag-declare ulit. Noong 1628, nag-declare ulit siya ng Jubilee. At sa katapusan ng 1628, sabi niya, naging successful daw yung Jubilee. Kaya kinakailangan mag-declare ulit ng Jubilee. Kaya 1629, may Jubilee ulit nangyayari. 1625, 1628, 3 years lang yung pagitan, at 1628 to 1629, isang taon lang yung pagitan, may Jubilee na naman. Di ba sila business sumusuway sa kanilang turo? Marahil, may ilan sa inyo mag-iisip, baka mali yung research mo, Brother Michael. Kasi 1625 pa yan, matagal nang nangyari yan. Baka ngayong 2016, nagbago na yung paniniwala nila. Baka may nag-iisip ng ganyan sa inyo, nagkakamali lang ako sa mga sinasabi ko. Gusto kong sagutin niya sa ganitong paraan. Yung nakaraang buwan, o 2 buwan na yung nakakaraan, dumaan ako sa Catholic Church sa San Jose. Sakay ako ng isang jeep. So, pinagmamasdan ko ngayon yung Catholic Church habang
kumakasada yung jeep. At mayroong isang bagay na kumuha ng atensyon ko. Yung isang tarpaulin. And I was shocked nung mabasa ko yung nakasulat sa tarpaulin. Ganito yung nakalagay. A year of Jubilee. A year of Jubilee. Tinilabutan ako dahil hanggang ngayon pala, naniniwalaan nila yung ganitong turo. I feel sad dahil may mga tao pa rin nalilindang at nabubuyo sa ganitong paniniwala. Paniniwala ang kabutihan nila ang magiging bantayan ng Diyos para mahalin sila. Nakadepende sa kanilang mga panalangin, nakadepende kung gaano sila karelihiyoso, nakadepende sa kanilang kabaitan at kabutihan ang pag-ibig ng Diyos. Parang ganito yung labanan eh. Pag maganda yung panalangin, yamado ka. Pero pag maganda yung panalangin mo, pangit, dehado ka. Parang sa galan ha. Subalit, may isang bagay na nagbibigay sa akin ng mas matinding kalungkutan. Yung katotohanan na maging sa loob ng Christian churches today, maging sa loob ng SBCC, may mga Christian pa rin na nag-iisip ng ganito. Mamahalin ako ng Diyos, kung sa akin yung pabor niya, kung gagawin ko yung kalooban niya, kung susunod ako, mamahalin ako ng higit ng Panginoon. Pero kung makikita ng Diyos yung kakulangan ko, mamahalin niya rin ako ng kulang. Mababawasan yung pagmamahal niya sa akin. Pero may ganyan tayong pag-isip. Kung ganyan yung aking mindset, mas maraming disappointments, mas maraming frustrations, mas malamig na pananalangin, at mas malamig na pagsamba. Kapag sinimulan natin ibata yung pag-ibig ng Diyos sa ating performance and obedience, we will end up miserable. Miserable. Kahit sa hapon ito, gusto kong i-encourage yung bawat isa at muling ipaalala sa bawat Christian yung kasapatan ng ginawa ni Jesucristo. At yun lang din yung point na gusto kong ihatid. The sufficiency of Jesus Christ. Ang pagiging sapat o kasapatan ni Jesucristo. At yung text na ating pagbabatayan ay sa Hebrews chapter 10, verses 11 to 18. Hebrews chapter 10, verses 11 to 18. Kung yun na pong nakita, samahan niyo po ako sa aking pagbasa. Verse 11. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng ganitong mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit, na makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin sapagkat pagkatapos mong sabihin, ito ang tipa na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Verse 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang pag-aalay para sa kasalanan. Ito po ang salita ng Panginoon. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit nasulat ang Book of Hebrews ay upang bigyang diin ang pagiging sapat ni Jesus. Hindi lang sapat, kundi ang pagiging higit niya sa mga propeta, ang pagiging higit niya sa kautusan, ang pagiging higit niya maging kay Moses, maging sa mga anghel, sa mga lipitang pari, at lalong-lalo na sa mga hayop na hinahandog taon-taon. Yung verse 11 to 18 ang magpapatibay sa argumento na si Jesus ay higit kaysa sa mga hayop na inihahandog taon-taon. Ngayon po, pag-aralan natin ng mas malapit. Hayaan niyong basahin ko ulit yung verse 11 and 12. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman
ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Verse 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Verse 11, mapapansin natin dito, na yung mga Levitang pari, tumatayo sila araw-araw. Paulit-ulit na naglilingkod. Araw-araw nagtatrabaho, paulit-ulit na nag-aalay ng handog. Samantala, si Jesus Christ, verse 12, isang beses lamang siya nag-alay. At pagkatapos, ay umupo sa kanan ng Diyos. Yung pag-aalay na ginawa ni Jesus, nangyari yun dun sa krus, isang beses lang. At pagkatapos nun, umupo siya sa kanan ng Diyos. I don't think na literal yung pag-upo ni Jesus Christ sa kanan ng Diyos. It's just a symbol. Pinapakita lang dito na tapos na yung gawain, kaya siya umupo. Hindi dahil siya napagod, hindi dahil tapos na yung gawain. Nasa position of rest na si Jesus Christ. Parang ganito, yung isang magsasaka na maghapong nagtrabaho sa field. Pagdating ng hapon, umupo siya sa kanyang bahay. Siya umupo kasi napagod siya, nagpahinga siya. Parang ganun yung picture dito. Pero ang kaibahan kay Jesus Christ, hindi siya napagod. Umupo siya sa kanan ng Diyos dahil tapos na yung gawain. Kaya maaalala nyo, nung sa mamamatay na si Jesus, nung sa cross, nung sinabi niya, it is finished. It is finished. Tapos na yung gawain. Tapos na yung pag-aalay. Wala nang kailangan, wala nang alay. Yung kinakailangan pa. Hindi ba encouragement ito para sa mga Christians? Hindi na dinedemand ng Ama yung ating perfect obedience. Hindi na natin kailangan maging perfect. Dahil perfect na yung righteousness ni Jesus Christ. And don't get me wrong. I'm not talking about sanctification. I'm talking about justification. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas, yung justification, at ligtas tayo, kaya tayo gumagawa ng mabuti, yun yung sanctification. At yung pinagdidiinan natin dito ay yung una. Inaaring ganap tayo ng Diyos, tinatanggap niya tayo sa kanyang harapan, batay lamang sa ginawa ni Kristo, hiwalay sa ating mga ginagawa. Kaya nga hindi tayo pwedeng mahalin ng Diyos ng higit dahil sumusunod tayo at hindi niya kaya mahalin ng kulang kapag sumusunod tayo. Kasi fix yun, yung pagmamahal ng Diyos sa ginawa ni Kristo lamang. Sa ginawa ni Kristo lamang. Kung paano minamahal ng Diyos o inaring ganap niya si Apostol Pablo na sumulat ng maraming aklat sa Biblia, ganun niya rin tinatanggap si Jeremy. Ganun niya rin tinatanggap yung mga Christians na taga San Jose, yung mga taga Langiwa, taga Pasita, pantay-pantay yung pag-aaring ganap ng Diyos sa atin dahil nakabata yun kay Kristo lang. Nagkakaiba nga lang tayo sa paglago, sa kabanalan, sa tinatawag na sanctification. At kung maiintindihan natin ito ng lubos, magiging lubos din ang ating kagalakan. Marahil na-experience nyo na yung ganitong pakiramdam. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, and aware ka dun sa ginawa mong kasalanan, siguro nagalit ka ng sobra, uminit yung ulo mo, nakapagsalita ka ng masama, hindi mo nakontrol yung galit mo, nag-imbot ka, o kaya napachismis ka, mga ganyan. Aware ka talaga sa ginawa mo. At pagkatapos ng ilang araw, you feel guilty dahil dun sa nagawa mo. Nalulungkot ka, nagdadalamhati ka, napapaghabag ka dahil dun. At yung epekto sa iyo ng guilt ay ganito. Wala kang ganang manalangin. Wala kang ganang mag-devotion. Wala kang ganang magbasa ng Bible. Wala kang ganang mag-worship. Wala kang ganang makipag-fellowship. Ang gawin mo sa mga gawain spiritual. And eventually, you start thinking, baka hindi ako Christian? Baka hindi ako totoong mananampalataya? Nagsimula ka ng lumayo sa Diyos, nagsimula ka na rin mag-doubt sa iyong kaligtasan. Bakit? Dahil unti-unti mo na rin sinisimulan, ibatay yung pag-ibig ng Diyos sa iyong performance, sa kabutihan mo, sa iyong pagsunod. Iniisip mo, kung gagawa ko ng mabuti, mamahalin ako ng Diyos ng sobra. At kung makikita niya yung kakulangan ko, magiging kulang na yung pagmamahal ng Diyos. Nakakalimutan mo
na inarangalan tayo ng Ama dahil lamang kay Kristo. Diba sa interview? Batay lamang kay Kristo. Solus Christus in Christ alone. Kay Kristo lang yung batayan natin. Hindi ba encouragement ito na sa kabila ng mga kasalanang nagagawa natin, hindi nakabatay sa atin yung kaligtasan. Kaya meron pa rin tayong dahilan para manalangin, para mag-devotion, para mag-pray, at para muling maging mainit sa pagsamba dahil nakabatay kay Kristo yung ating kaligtasan. Hindi ito nakabatay sa magagawa natin. Wow. Madalas, nagkakamali tayo sa definition ng word na blessed. More often, we define the word blessed in terms of possession, in terms of achievements, in terms of physical appearance. Ganyan natin binabata yung pagiging blessed. In a way, pwede, tama. Pero hindi yan yung ultimate definition ng Bible sa word na blessed. King David puts it this way: blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Kaya yung basahin ko sa Tagalog, Psalm 32, verses 1 and 2. Mapalad siya, o mapalad yung tao na pinatawad ang pagsuway ng kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung sino yung totoong mapalad. Sino yung totoong pinagpala? Sila ba yung mga artista na mayroong magandang mukha? Sila ba yung mga NBA stars na kilala sa buong mundo? Sila ba yung mga businessman, maraming pera? Sila ba yung totoong pinagpala? Sila ba yung totoong mapalad? Hindi ba't sila na mga pinatawad sa kanilang mga kasalanan ang totoong mapalad? Hindi ba't sila na hindi na pinaparatangan ng Ama o ng Diyos sa kanilang mga kasamaan ang totoong mapalad? Hindi ba sila yung totoong pinagpala? Kung ikaw ay Christian sa hapong ito, every time na tumitingin sa iyo yung Ama, ganito yung sinasabi niya. Hebrews 10 verse 17, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan. I will remember their sins and their lawless deeds no more. No more. No more. Mula ng araw na ikaw ay pinanganak, hanggang sa kasalukuyan, at hanggang sa araw na ikaw ay mamamatay, bayad na ang lahat ng kasalanan. Bayad na. Wala ka ng pananagutan sa harapan ng Diyos. Wala ng krimen ang may aakusa sa iyo. Wala ng kasalanan ang may bibintang sa iyo. Malaya ka na. You are free. We are free, brothers. Malaya na tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil inaako niya yung ating kasalanan. Para sa isang mapagkunwari, paimbabaw, at hindi totoong mananampalataya, kapag narinig niyo yung katotohanan ito, gagamitin niyo ito upang maging lisensya para gumawa pa ng maraming kasalanan. Subalit, para sa isang totoong anak ng Diyos, kapag narinig niya ito, maglulumpasay siya sa tuwa na animoy tumanggap siya ng isang pagpapala na hindi niya kayang bayaran sa buong buhay niya. Ano pa? Hindi niya na nanaisin pang magkasala. Lalayuan niya yung kasalanan. Ayaw na magkasala, ayaw niya ma-offend yung Diyos sa masasama niyang gawa dahil naranasan niya yung totoong pagpapatawad ng Ama. Verse 18, ayaw niyo po rin basahin ko, kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Di ko na alam kung paano ko i-illustrate, pero ganito na lang. Kung merong cleansing agent dito sa mundo na merong kakayahan na linisin yung ating karumihan, hindi yung safeguard. Dahil germs and bacteria lang kaya niyang alisin. Hindi rin yung joy. Dahil sebo lang ang kaya niyang alisin sa plato.
kundi yung dugo ni Kristo na dumanak 2,000 taon na makakaraan. At hanggang ngayon sa kasalukuyan, may bisa pa rin ito na luminis maging sa pinakapusakal na makasalanan. Brother Mike, Kel. Baka hindi mo ako nakikilala. Baka hindi mo alam yung mga kasalanan kinasangkutan ko na. Baka hindi mo alam yung mga kasalanan nagawa ko na. Baka hindi mo pa ako kilala. Oo, hindi kita kilala at wala akong balak na kilalanin ka. Pero isang bagay yung alam ko, isang bagay yung tiyak ko, na yung dugo ni Kristo ay may kakayahang luminis sa lahat ng uri ng kasalanan. Ganun ito, kabisa. Kaya kaibigan, magsisi ka sa iyong kasalanan. Talikuran mo yung ginagawa mong masama. Lahat ng kasalanan, magsisi ka at manampalataya ka dun sa ginawa ni Jesus sa krus. Tinitiyak ko sa iyo, darating mula sa langit ang kapatawaran para sa iyo. Sabi nga ng isang hymn, O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes. That moment from Jesus, a pardon receives. Agad-agad, darating yung kaligtasan, darating yung kapatawaran para sa iyong kasalanan. Talikuran mo yung ginagawa mo masama, talikuran mo yung kasalanan mo. Nampalataya ka kay Jesus, at ikaw ay maliligtas. Ngayong hapon, aalalahanin natin yung ginawa ni Jesus Christ dun sa krus. Para sa mga Christians, magpapasigla ito sa kanila. Dahil maaalala nila, minsan isang beses, nag-alay si Kristo ng kanyang buhay para sa kanila. At ang epekto, ang resulta, sinasabi ng Ama, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Subalit, para sa isang hindi mananampalataya, kung gaano nagiging tiyak para sa mga mananampalataya ang kapatawaran, tiyak din para sa mga hindi mananampalataya ang kapahamakan, ang kanilang pagkawasak. Sapagkat ang Diyos ay naghihigang din Diyos, ang Panginoon ay naghihiganti at puno ng poot, ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y naglalaan ng poot sa kanyang mga kaaway. Nahum chapter 1 verse 2. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, kaaway yung turing sa iyo ng Diyos. At mayroong nakalaang parusa para sa iyo. Mayroong nakalaang parusa para sa iyo. Kahit hindi ka pa nananampalataya, kung naririnig mo na may dadanasin kang kapahamakan sa huli, pagsisihan mo yung kasalanan mo. Lumapit ka kay Jesus. Ninindi ako sa iyo, ikaw ay maliligtas. Maliligtas. Magandang hapon po sa inyo lahat.